Kabanata 941. Nagpatuloy si Franz, dahil lahat kayo ay nakapagdesisyon na, maaari na kayong pumasok. Narito ang huli kong payo. Ang inyong huling destinasyon ay Chimes Tower. Huwag kailanman pumasok sa mga lugar na may label na mapanganib na zona, o kayo ang magdadala ng mga kahihinatnan. Habang nagsasalita, kumuha si Franz ng salamin at pinaganya ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang salamin ay nagbigay ng liwanag, at ang hadlang sa unahan ay nagbukas ng puwang. Si Sebastian at ang iba pa ay handa at tumakbo nang makita nila ang pagkakataon. Pagkatapos nilang pumasok, ang hadlang ay nagayos ng sarili nito. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, napagtanto nila na ang kanilang pagsasanay ay limitado lamang sa isang one-star demigod. Mayroon ding isang kakaibang puwersa na pumipigil sa kanilang kakayahang lumipad. Bago pa sila makapag-react, isang kawan ng nakal-alasong mga putakti ang lumipad. O hindi, ang lamok na sumisipsip ng dugo. Tumakbo, lahat. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng matanda, at nagsimula siyang tumakbo matapos magbabala sa lahat. Lahat ng iba ay nagulat din, tumakas ng nagmamadali. Ang mga bubuyog na sumisipsip ng dugo ay napakalalaki at natatakpan ng matigas na armor na kulay itim, na kumikislap ng nakakatakot. Ang kanilang mga pakpak ay mabilis na pumapalakpak habang naglalabas ng nakakabinging tunog, na parabang sila ay isang grupo ng mga demonyo mula sa impyerno. Parang isang bug zone ng itim na buhawi, ang mga hornet na ito ay sumalakay sa grupo ng kasing bilis ng kidlat, na nagpapahirap sa kanila na makaiwas. Nawala ang ngiti sa mga mukha ng lahat, at hinugot nila ang kanilang mga espada, handang harapin ang pag-atake ng mga putakti. Isang hornet ang bumaligtad patungo kay Layla, at hinawakan niya ang kanyang mahabang espada sa pagtatangkang pilitin itong umatras. Gayunpaman, mabilis ang lamok na sumisipsip ng dugo, madaling nakaiwas sa kanyang atake, at tinuklo ang kanyang kalasag. Isang tunog na parang pagputok ang nagmula sa kanyang kalasag, na parang babasag na anumang sandali. Sa kabilang panig, nahulog din si Alfie sa isang sitwasyon dahil may ilang mga lamok na sumisipsip ng dugo ang umatake sa kanya. Kahit na buong lakas niyang inalog ang kanyang espada, tanging ang kanilang pag-usad lamang ang kanyang napigilan. Hindi rin maganda ang sitwasyon para kay Drew. Patuloy na nahaharang ng kanyang espada ang mga atake ng mga putakti, ngunit sobrang dami nila. Unti-unti, hindi na siya nakakasabay. Samantala, sina George at Houston ay nagtutulungan na magkasalungat laban sa mga atake ng mga hornet. Nagtrabaho sila ng tahimik, ngunit ang mga pag-atake ng mga hornet ay lalong lumalakas. Lahat ay nagtatanggol lamang sa kanilang sarili, tumatakbo sa takot habang hinahabol sila ng isang kawan ng mga lamok na sumisipsip ng dugo mula sa likuran. Ang nakakabinging buzzing na tunog mula sa mga hornet ay hinabol sila na parang isang itim na buhawi. Bumilis kayo, lahat. Ang dami ng mga bubuyog na sumisipsip ng dugo. Sigaw ni D'Angelo. Pumasok na sila sa loob ng tuktok ng bundok, at ang paligid ay nagiging mas mapanganib. Bagaman ang tuktok ng bundok ay puno ng espiritual na enerhiya, marami ring panganib ang nakatago sa loob nito. Hindi na natin kayang magpatuloy ng ganito at kailangan nating mag-isip ng paraan para mapalayas sila. Sabi ni Drew nang may pagkabahala. Malakas ang lason ng lamok na sumisipsip ng dugo. Kapag nakagat, magiging kakilakilabot ito. Dagdag ni D'Angelo. Maghiwa-hiwalay tayo. Mungkahi ni Alfie. Ito lang ang tanging pagpipilian nila. Sobrang dami ng mga hornet na sumisipsip ng dugo, at isang malaking target sila kung magkakasama sila. Mas mabuti kung bawat isa ay tumakas ng mag-isa. Si Sebastian ang unang nagbago ng direksyon, at sumunod ang iba, nagkalat sa paligid. Gamit ang kanyang phantom strides, si Sebastian ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, mabilis din ang mga hornet, at hindi niya sila maalis kahit kailan. Kabanata 942. Nagpa siya si Sebastian na tumigil. Inilabas niya ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya, at isang malakas na enerhiya ang sumiklab mula sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis. Tuwing iinangat niya ang kanyang braso, nagagawa niyang magdulot ng malakas na hangin na kayang pumatay ng maraming putakti. Ang mga patay na putakti ay nahulog na parang mga patak ng ulan. Di nagtagal, pinatay niya ang lahat ng mga hornet na humahabol sa kanya.
Matapos malaman ang mga direksyon, nagpunta siya sa tuktok ng bundok. Malinaw ang kanyang layunin. Hindi ito ang Chimes Tower, kundi ang teknik para sa ikaapat na pagbabagong anyo. Ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga. Si Sebastian ay mabilis na naglakbay sa makapal na gubat sa magagaan na hakbang, na para bang siya ay isa sa gubat. Siya ay alerto, nakatuon sa kanyang paligid habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa daan, ang tunog ng mga halimaw na umuungal ay patuloy na umaabot sa aming pandinig. Tuwing may malapit, agad na naglalabas si Sebastian ng walang anyong enerhiya ng espada. Lumipad ito patungo sa direksyon ng halimaw na parang kidlat, pinatay ang halimaw kaagad ng walang pag-aaksaya ng oras. Sa wakas, nakarating siya malapit sa tuktok at nakita ang Chimes Tower sa harap niya. Ang tore ay umabot sa mga ulap at mukhang mahiwaga. Si Sebastian ay tumingin lamang dito at tumakbo patungo sa tuktok ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling umabot siya sa tuktok, isang malakas na puwersa ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng tuktok ay may isang translucent na hadlang na mukhang langit, at sa loob ng hadlang ay may isang ilaw na nagpabilis ng tibok ng puso ni Sebastian. Alam niya sa kanyang puso na ang bagay na gusto niya ay nakatago sa loob ng hadlang. Gayunpaman, ang matibay na porma sayon ng pagpatay ay nakakatakot. Humigop ng malalim na hininga si Sebastian, at isang tingin ng determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang harapin ng direkta ang makapangyarihang pormasyong ito ng pagpatay. Kahit gaano pa karaming hadlang at panganib ang kanyang haharapin pagkatapos, gusto niyang makuha ang kanyang ninanais. Pinapagana ang lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, inihanda niya ang kanyang sarili para sa susunod na hamon. Hawak na hawak niya ang kanyang espiritual na artifact Demon Blade habang nakatuon siya ng mabuti at ipinapasa ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya dito. Ang kanyang puso ay kalmado, at tanging determinasyon lamang ang mayroon siya para sa kanyang layunin. Ang hadlang at pumatay na anyo na ito ay pambihira, pero nag-aral ako kay Lazarus sa loob ng isang dekada. Hindi na ako maka-atras ngayon, naisip niya. Bawat piraso ng daloy ng enerhiya at bawat anyo na kumikislap ay malinaw sa kanyang sensitibong pandama. Habang patuloy na naglilipat ang aktibo at pasibong enerhiya, lalong lumiwanag ang ilaw sa Demon Blade. Ang puso niya ay nagbigay ng kumpiyansa. Kayang-kaya kong sirain ang makapangyarihang hadlang at pagpatay na porma sayon na ito. Sa gitna ng matinding palitan, kalmado niyang sinuri ang sitwasyon, inaalala ang kaalamang natutunan niya. Narito ang mahina na bahagi. Ngayon na. Gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa mga hadlang at porma sayon, tama niyang natagpuan ang lugar para masira ang hadlang. Ang hadlang ay nagsimulang mag-alinlangan. Nang may lumabas na bitek, sumayaw ang kanyang puso sa kasiyahan. Nagawa ko. Lahat ng mga taon ng pagsisikap ay nagbunga. Gayunpaman, hindi siya nagpakampante at patuloy na naglalabas ng enerhiya. Nang tuluyang gumuho ang hadlang at ang pumatay na porma sayon, labis siyang natuwa. Sa wakas nagawa ko na. Habang nakatitig siya sa metal na plato, ang kanyang puso ay napuno ng pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Ito na ang ikaapat na pagbabago na matagal na niyang hinahanap. Ang saya-saya. Noong mga sandaling iyon, naramdaman niyang may paparating sa kanyang direksyon ng mabilis, kaya agad siyang umalis. Pagkatapos niyang umalis, may isang figure na huminto. Si D'Angelo iyon. Si D'Angelo ay sensitibo, at nakuha niya ang alon ng espiritual na enerhiya na naiwan sa hangin. Sa kanyang gulat, napagtanto niya na nawala na ang hadlang sa tuktok. Mayroong pumutol sa hadlang. Paano ito nangyari? Nakatanga si D'Angelo sa gulat. Hindi lang isang beses, nabanggit na nina Franz at ng mga nakatatanda na ang hadlang sa tuktok ay isang level 5 na hadlang. Kahit isang lesser deity master ay hindi makakapagbago nito. Maliban kung sila ay isang napakalakas na tao na higit pa sa lesser deity realm, o isang level 5 formation mage. Gayunpaman, ang mga taong ito ay umiiral lamang bilang mga alamat. Imposible na nandito sila. Bumagsak ba ang hadlang dahil sa pagtanda nito? Bulong ni D'Angelo sa sarili. Hindi siya nagtagal dito at nilingan ang kanyang ulo bago tumungo sa Chimes Tower. Samantala, nagmadali si Sebastian at sa wakas ay nakarating sa isang kuweba.
Hindi ito isang malaking yungib, at ang mga lumalaking baging sa labas ay nagtatago rito ng mabuti. Bukod dito, mayroong matinding hadlang na pumihil sa paggamit ng mga espiritual na pandama sa bundok na ito. Kung hindi niya nakita ang isarig halimaw na lumalabas mula sa yungib na ito, hindi niya ito matutuklasan. Kabanata 943. Sa kuweba, kinuha ni Sebastian ang metal plate bago kinagat ang kanyang daliri at pinabayaan ang sariwang dugo na tumulo sa plate. Matapos sumipsip ng kanyang sariwang dugo ang plaka, kumislap ito ng mahinang liwanag, at lumitaw ang maliliit na salitang dikit-dikit sa ibabaw nito. Tulad ng kanyang hinala, ito ang ikaapat na teknik ng pagbabago mula sa Eternal Rebirth Codex. Sa teknik na ito, maaari niyang tipunin ang kanyang pangunahing enerhiya at pumasok sa Lesser Deity Realm. Hindi na siya makapaghintay na magsimula sa pagtatanim, pero pinigilan niya ang sarili niya. Bagaman makapangyarihan ang teknik na ito, kailangan niyang sumipsip ng pangunahing esensya ng isang babae na may espiritual na konstitusyon upang makalusot sa bawat pagkakataon. Wala nang ibang paraan, at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakahanap ng solusyon dito. Si Lana at Feilin ay may mga espiritual na kalikasan, ngunit sa kasamaang palad, kinuha na niya ang kanilang pangunahing esensya. Mayroon ding espiritual na konstitusyon si Esme. Gayunpaman, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Matapos isipin ito, si Lilian na lang ang natira. Hindi siya nakipagtalik sa kanya dahil gusto niyang gamitin ang kanyang pangunahing esensya para sa kanyang pagsasanay balang araw. Ngunit ngayon, si Lilian ay nasa Gaudium sect. Kaya, maaari lamang siyang maghanap sa kanya pagkatapos ng paglalakbay sa mga pinagbabawal na lupain na ito. Inilagay ni Sebastian ang metal na plato sa imbakan ng puwang na singsing. Nang malapit na siyang lumabas, narinig ang tunog ng isang matinding laban mula sa labas. Ang mga tunog ay papalapit na nangangahulugang may mga tao na nag-aaway habang tumatakas. Hindi ka makakatakas, Feilin. Walang silbi ang lumaban, sabi ni Alfie habang hinahabol si Feilin sa gubat gamit ang espada. May nag-aalab na apoy sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Feilin. Matagal na siyang nahuhumaling sa kanya at nawawalan na siya ng pagkakataon. Ngayon, nagpakita ang kanyang pagkakataon. 10 lamang ang tao sa pinagbabawal na lugar. Lahat ay nagkalat dahil sa mga lamok na sumisipsip ng dugo, at aksidente niyang nakita si Feilin. Ito ay isang magandang pagkakataon, at nagpasya siyang pilitin ang sarili niya sa kanya. Hawak ang mahabang espada, nilabanan ni Feilin si Alfie ng buong lakas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Alfie, ikaw ang pangunahing alagad ng sekta. Paano ka naging ganito kakababa? Hindi ka ba natatakot sa parusa ni Ginoong Jarvis at ng mga nakatatanda? Punong-puno ng paghamak, sumagot si Alfie, Feilin, wala nang anumang sasabihin mo ang makakatulong. Ngayon, kailangan kitang mapasakin. Wala akong takot na isusumbong mo ako, basta't hindi ka nag-aalala sa iyong reputasyon. Habang nagsasalita siya, pinatindi niya ang kanyang mga atake. Bagaman sinisikap ni Feilin na ipagtanggol ang sarili, si Alfie ay isang siyam na bituin na demigod na. Ang kanyang lakas ay higit pa sa marami sa mga pinakamataas na demigod. Kahit na gumagamit siya ng isang espiritual na artepakto, hindi pa rin siya makatalo sa kanya. Kasabay ng isang mahinang pagsabog, nahadya si Feilin ng isang malakas na puwersa, at may dugo na dumadaloy sa gilid ng kanyang bibig. Sa isang iglap, lumitaw si Alfie sa harap niya. Bagaman gusto niyang ipagpatuloy ang paglaban, lalo siyang hindi nakatapat sa kanya matapos siyang masaktan, at hinawakan niya ang kanyang leeg. Bitawan mo ako. Lumaban si Feilin, pero walang silbi. Ganda. Napakaganda mo. Pinadapa siya ni Alfie sa lupa, puno ng kasabikan habang masusing tinitingnan ang kanyang mukha. Kabanata 944. Bitawan mo ako. Tulong. Gusto sanang lumaban ni Feilin gamit ang natitirang lakas niya, pero pinigil ni Alfie ang kanyang pagsasanay, at naubos na ang lahat ng lakas niya para lumaban. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Kahit pa magingay ka ng todo, walang darating para iligtas ka. Si Alfie ay labis na nasisiyahan. Isang salot ka, Alfie. Hindi kita palalampasan. Sigaw ni Feilin sa galit, puno ng puot ang kanyang mga mata,
pero takot ang nangingibabaw sa kanya. Nang malapit nang maabuso si Feilin, biglang may bamulong mula sa malapit. Binubukalan mo ang sitwasyon, Alfie. Sino yan? Nagulat, lumingon si Alfie sa pinagmulan ng boses at nakita ang isang lalaking lumalabas mula sa likod ng mga baging. Sino pa kundi si Sebastian? Nang makita niyang si Sebastian ito, sumigaw si Feilin, iligtas mo ako, Sebastian. Ika nga. Una, nagulat si Alfie nang makita si Sebastian, at pagkatapos, nagalit siya. Magandang timing, Sebastian. Malapit ko nang ayusin ang utang na loob ko sa'yo, pero nagpakita ka sa akin, sabi ni Alfie nang may pagpatay. Bitawan mo siya. Utos ni Sebastian sa isang di mapag-aalinlangang tono. Sige. Patayin muna kita bago ko siya tamasahin, sabi ni Alfie at tumayo. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at kinuha niya ang isang mahabang espada, may nakamamatay na aura na nakapaligid sa kanya. Mabilis na tumakbo si Feilin sa tabi ni Sebastian. Okay ka lang ba? Tanong ni Sebastian na may pag-aalala. Okay lang ako. Nailigtas mo na naman ako. Punong-puno ng pasasalamat si Feilin. Ililigtas kita. Isang mapanlit na ngiti ang kumalat sa mukha ni Alfie. Feilin, sa tingin mo ba talaga na kaya kanyang iligtas? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kapag napatay ko na siya, maglalaan ako ng oras para sa'yo. Sa iyo na. Inis na sabi ni Feilin. Talagang may lakas ka ng loob, magpahayag ng ganyan nang talo ka ni Sebastian. Iba na ang panahon ngayon. Ngayon, isa na akong 9-star demigod. Madali lang patayin siya. Malupit na sinabi ni Feilin, walang halaga na nakagawa ka ng breakthrough. Lahat ng ating pagsasanay ay limitado sa isang 1-star demigod. Kung hindi mo ako inambush kanina, hindi mo ako matatalo. Maaaring isa kang pambihirang henyo, at maaaring wala ng sinuman sa parehong antas ng pagsasanay na makakapantay sa iyong lakas, pero hindi mo siya kayang talunin. Walang ibinigay na teksto upang isalin. Itinuturo si Sebastian, sinabi ni Alfie nang walang pakialam, ayon sa aking lolo, malakas siya dahil itinatago niya ang kanyang tunay na antas ng pagsasanay. Sa ngayon, mayroon akong kakayahang makipaglaban sa itaas ng aking antas ng pagsasaka. Wala na siyang laban sa akin ngayon na pantay na tayo. Nabahala si Feilin pagkatapos ng kanyang mga salita, ngunit nang makita niya ang walang pakialam na tingin sa mga mata ni Sebastian, nakaramdam siya ng higit na kapanatagan. Alfie, masyado mong pinapalaki ang sarili mo. Kahit anong kondisyon, wala kang laban kay Sebastian. Anong karapatan mong hamakin ako? Sige, puputulan ko ang kanyang ulo para ipakita sa'yo kung sino ang pinakamalakas. Sabi ni Alfie habang inactivate ang kanyang espiritual na enerhiya sa pinakamataas na antas, at ang kanyang mahabang espada ay naglabas ng maliwanag, gintong liwanag. Ang aking espada ay isang espiritual na artepakto. Maaari mo itong gamitin. Inialok ni Feilin ang kanyang espada kay Sebastian. Isa lang siyang payaso. Wala nang dahilan para gumamit ng espada. Punong-puno ng kay-abangan si Sebastian. Ang kapal ng mukha mo para hamakin ako. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas ay, sa galit, sumigaw si Alfie ng isang sigaw ng digmaan at hinawakan ang kanyang espada. Isang gintong espada ng enerhiya na may kapangyarihan ng kidlat ang tumama kay Sebastian sa bilis ng liwanag ng may buong puot. Sa kabilang banda, si Sebastian ay kalmado. Sa dalawang daliri, naglabas siya ng walang anyong enerhiya ng espada. Dalawang enerhiya ng espada ang nagbanggaan sa gitna, at isang malakas na pagsabog ang sumunod. Ang gintong espada ng enerhiya ay agad na nagkabasag, ngunit ang walang anyong espada ng enerhiya ay nagpatuloy sa kanyang landas at tumama kay Alfie sa kanyang dibdib. Naging mapatla si Alfie sa takot at naglagay ng gintong kalasag ng liwanag sa takot. Gayunpaman, hindi nakayanan ng kalasag ang walang anyong enerhiya ng espada at bumagsak ito sa isang segundo. Sigaw ni Alfie sa sakit habang tumama ang walang anyong enerhiya ng espada sa kanyang tiyan, at dumaloy ang dugo sa lahat ng dako. Palalayain kita ngayon para kay Ginoong Jarvis. Kung mangyari ulit, papatayin kita. Umalis ka. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay kasing nakakagulat ng kulog, nanginginig ang gubat at lupa.
Kabanata 945. Nakasulat ang takot sa mukha ni Alfie. Hawak ang kanyang tiyan ng may pag-aalala, tumakas si Alfie sa takot. Sa isang sulok, nakabitin ang panga ni Feilin sa gulat, may hitsura ng hindi makapaniwala. Kanina, kung hindi siya inambush ni Alfie, kumpiyansa siyang kaya niyang talunin ito. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa ng kasing dali ng ginawa ni Sebastian. Sa isang simpleng galaw, malubhang nasaktan niya si Alfie. Ito ay isang instant kill, at siya ay talagang makapangyarihan. Humarap si Sebastian kay Feilin. Ginang. Linwood, ito na ang ikatlong beses. Namula si Feilin sa kahihiyan. Ayaw ko rin itong mangyari. Lahat ito dahil sa mga lalaki na mga gago at laging nahuhumaling sa aking kagandahan. Sebastian ay walang masabi. Isinama rin siya ni Feilin bilang isang tarantado. Nang mapagtonto ang kanyang pagkakamali sa pagsasalita, nagmadali si Feilin na ipaliwanag, pasensya na. Hindi kita sinasama. Ang mga iba pang kasuklam-suklam na lalaki ang tinutukoy ko. Pagkatapos ng ilang pagninilay, kinuha ni Sebastian ang isang scroll mula sa storage space ring at ibinigay ito sa kanya. Kunin mo ito. Kung muling mapapahamak ka, gamitin mo lang ang iyong espiritual na enerhiya para buhayin ito. Isang scroll ng porma sayon ito. Napaatras si Feilin. Isang scroll ng porma sayon ang ginawa mula sa espesyal na material upang may sulat ang mga porma sayon dito. Ito ay portable at maginhawa. Ang tanging kakulangan ay mahirap itong i-produce dahil kakaunti ang mga materyales na kayang humawak ng mga porma sayon. Habang tumataas ang antas ng porma sayon, tumataas din ang pangangailangan para sa materyal. Bukod dito, mahal ang halaga ng mga materyales. Ang scroll ng porma sayon mula kay Sebastian ay isang level 3 na scroll ng porma sayon, at ang halaga ng materyales ay umabot ng 1,000 espiritual na bato. Ang isang regular na artifact o armas ay nagkakahalaga ng mga 800 spiritual stones habang ang isang supreme artifact ay nagkakahalaga ng mga 1,000 spiritual stones. Mahirap isulat ang Inga Porma Sayon sa isang scroll. Si Sebastian, halimbawa, ay nakapag-set up ng level 4 formation, ngunit hindi siya nakapag-inscribe ng level 4 formation sa isang scroll. Noong nakaraan, sinubukan niya at nabigo ng maraming beses. Ang hangganan niya ngayon ay level 3 Pinnacle Scrolls, na kasing lakas ng Pinnacle Demigod. Ang isang scroll ng ganitong antas ay magsisimula sa 5,000 spiritual stones, at mahirap itong mahanap sa merkado dahil sobrang taas ng gastos sa produksyon kaya unti-unti na itong nawala sa mga henerasyon. May mga ilang scroll ng porma sayon sa merkado, pero mababa ang antas, karaniwang antas 1 o 2 at bihira lang makakita ng scroll na antas 3. Tumango si Sebastian, at binuksan ni Feilin ang scroll upang tingnan. Mahina niyang nakita ang ilang mga inscription dito, at mahigpit silang magkasama. Isa itong Pinnacle Level 3 Formation Scroll. Muli, nagulat si Feilin. Tumango si Sebastian. Nakasulat ang Dragon Trap Formation dito. Kapag nahuli sa loob, kahit ang pinakamakapangyarihang demigod ay mahihirapang makalabas. Salamat. Bakit napakabait mo sa akin? Tanong ni Feilin, itinaas ang kanyang ulo kay Sebastian. Mayroon tayong maikling relasyon, at ang ganda-ganda mo. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan, sagot ni Sebastian na may halong tawa. Namula si Feilin at naramdaman niyang umiinit ang kanyang puso. Ginang. Linwood, nais ko sanang humingi ng pabor sa iyo, biglang hiling ni Sebastian. Ano ito? Tanong ni Feilin. Gusto ko sanang, tumigil si Sebastian, nahirapang sabihin ito ng malakas. Ano ang gusto mong ipagawa ko? Bakit ka huminto? Tanong niya na may pagkalito. Huminga ng malalim si Sebastian at sinabi, gusto kong makipagsanib puwersa sa iyo. Kabanata 946. Ano? Nakatanga si Feilin sa gulat, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalang paniniwala. Sa susunod na segundo, nahihiya at galit siya ng sabay. Sebastian Wilder, hindi ko alam na katulad ka rin ng ibang mga gago. Napakababa mo. Hindi mapigilan ni Sebastian na mamula ang kanyang mukha. Huwag magalit, Ms. Linwood. Hindi ako katulad nila. Medyo kakaiba ang aking pamamaraan ng pagsasanay, at nasa isang plato na ako. Kaya,
Gusto kong gamitin ang dual cultivation method para subukang makaalpas sa plateau. Ayos lang kung ayaw mo. Magkunwari na lang na wala akong sinabi. Sa totoo lang, pinagsisihan niya ito sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi. Napakaad ng kahilingang ito at tila niligtas niya siya na may ibang motibo. Nangyari ito pangunahing dahil sa kanyang kawalang pasensya. Kakalabas lang niya ng teknik para sa ikaapat na pagbabago at hindi na siya makapaghintay na magsimula sa pagsasanay. Bagaman hindi na birhen si Feilin, mayroon siyang espesyal na konstitusyon na maaaring makatulong sa kanya sa dual cultivation method. Mga palusot. Galit na galit si Feilin, pero sa huli, sinabi niya, bahala na. 2 beses mo na akong natulugan, anyway. Sige na, gawin mo na kung gusto mo. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Nakita ang galit niya, kaya nagmukhang nag-aalala si Sebastian. Pasensya na. Mali ang nasabi ko. Alisin mo na ang mga pretensyon mo, hindi kita ka-level, kaya hindi ako makakapagpatalo kahit anong gawin mo sa akin. Wala kang kailangang ipakita na pretensyon, sabi ni Feilin at humatsing. Pinag-uusapan ko ito sa iyo. Kalimutan mo na kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin, sagot ni Sebastian nang may paghingi ng tawad. Sige na. Sumasang-ayon na ako ngayon. Bilisan mo at tapusin mo na. Huwag mo na akong ipakita ulit sa hinaharap, sabi niya nang may inis. Alam na talagang galit siya, inisip ni Sebastian na wala nang silbi ang humingi ng tawad at umalis na lang. Huminto ka dyan. Sigaw ni Feilin. Pinaikot ni Sebastian ang kanyang ulo patungo sa kanya, nagtataka kung ano ang gusto niya sa kanya. Niligtas mo ako kanina, at ayokong may utang na loob ako sayo. Dahil gusto mong mag-dual cultivate tayo, gawin na natin, sabi niya. Alam na sinasabi lang niya iyon dahil sa galit, gusto nang umalis ni Sebastian, pero sinundan siya nito. Sabi ko sayo pumayag ako. Bakit ka umatras? Tinatawag mo bang sarili mo na lalaki? Sabi niya ng galit. Feilin Linwood, nagkamali ako kanina, pero humingi na ako ng tawad sayo. Hindi mo na kailangang kumapit sa isyong ito. Bukod pa rito, dapat mo nang malaman kung lalaki ako o hindi, inis na sabi ni Sebastian. Pagkarinig nito, naalala ni Feilin ang eksena nang siya ay nasa ibabaw niya. Napakahiya niya na gusto niyang maghukay ng butas at doon magtago. Sinasabi mo ba lahat ito dahil natatakot ka? Sabi niya. Anong kalokohan ito? Ano bang kinatatakutan ko? Sagot ni Sebastian. Natatakot kang sabihin ko ito kay Ginoong Jarvis at sa mga nakatatanda, sagot ni Feilin. Siyempre hindi. Ayaw ko lang sanang pilitin ka, paliwanag ni Sebastian. Naibigay ko na ang aking pahintulot, bakit ka pa nagdadalawang isip? Bilasan mo kung tunay kang lalaki, pang-uuyam niyang sinabi. Ikaw ang humiling nito. Handang umalis na si Sebastian, pero patuloy pa rin si Feilin sa pag-uudyok sa kanya. Talagang hindi siya lalaki kung hindi pa rin siya apektado. Kinuha niya si Feilin at nagpunta sila sa kuweba. Pagkatapos nilang pumasok sa kuweba, sinimulan niyang habarin ang kanyang mga damit. Sa proseso, pinansin niya ang kanyang ekspresyon. Kung may makita siyang hindi tama, agad niyang ititigil ang kanyang mga gawain. Samantala, ipinikit ni Feilin ang kanyang mga mata at humiga sa katahimikan. Kabanata 947. Hindi na mapigilan ni Sebastian ang sarili niya matapos makita ang tanawin na ito. Tinanggal niya ang lahat ng hadlang sa pagitan nila sa isang iglap at inatake siya. Bagaman hindi na ito ang kanilang unang pagkakataon na magkasama, palaging nagdudulot si Feilin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanya tuwing magkakasama sila. Iba ang pagkakataong ito dahil na-drug siya noong nakaraang 2 beses at mas naging masigasig at mapagbigay siya sa kanyang mga paglapit. Gayunpaman, tahimik siya sa pagkakataong ito, na nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam. Gayunpaman, hindi niya ito ginagawa para sa kasiyahan lamang kundi upang tipunin ang kanyang mahalagang enerhiya. Tulad ng inaasahan niya, si Feilin ay may natatanging kalusugan. Kahit na wala nang natirang purong passive energy sa kanya, nang magsanib ang kanyang spiritual energy sa kanyang active at passive energies, nakamit nito ang isang enerhiya. Ang aktibo at pasibong enerhiya sa gitnang bahagi ni Sebastian ay umiikot ng mas mabilis. Unti-unti,
Ito ay naging isang espiritual na alon at lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang banal na espiritual na enerhiya ay nagsimulang magtipon-tipon na parang alon, dumadaloy sa kanilang mga katawan ng walang katapusan. Ang espiritual na alon sa gitna ni Sebastian ay umiikot ng mas mabilis, tila magkokondensado ito sa isang bola. Nasasabik si Sebastian tungkol dito. Basta't makakapagtipon siya ng pangunahing enerhiya, ang kanyang lakas ay magkakaroon ng malaking pagtalon. Noong panahong iyon, kaya niyang bilangin sa kanyang mga daliri ang mga taong magiging banta sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya na makamit ang balanse sa huli, at lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Medyo nadismaya si Sebastian, pero mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip at tinanggap na ito ay isang usaping oras lamang. Dahil hindi niya maipan ang kanyang pangunahing enerhiya ngayon, mas mabuting mag-enjoy na lang siya sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, bihira lang makakita ng isang batang, magandang babae tulad ni Feilin. Kung ito man ay ang kanyang hitsura o katawan, balat o asal, si Feilin ang pinakamaganda sa lahat. Nang matapos na ang lahat, humiga si Sebastian sa lupa, nararamdaman ang kasariwaan at ginhawa. Bagaman hindi niya pinagsama ang kanyang pangunahing enerhiya, ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya ay mas puro at mas makapangyarihan kaysa dati. Bukod dito, siya ay pakiramdam na pisikal at mental na maganda dahil kakalabas lang niya. Humiga si Feilin sandali at nagbihis. Tumingin kay Sebastian, sinabi niya, "Masaya ka na ba ngayon?" Hindi alam ni Sebastian kung ano ang sasabihin, pero totoo na siya ay nasisiyahan. "Ipapaubaya ko na lang ang iyong katahimikan bilang oo." Pagkatapos nito, "Patas na tayo," sabi ni Feilin at umalis. "May nagawa ba akong mali?" Tanong ni Sebastian. Neil shaking ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang mga damit at umalis din sa kuweba. Ang biyahe sa pinagbabawal na lupain sa pagkakataong ito ay tatagal ng 1 buwan. Bagaman nakuha na ni Sebastian ang ika-4 na teknik ng pagbabagong anyo, ayaw niyang sayangin ang natitirang oras niya dito at nagpasya siyang tingnan ang Chimes Tower. Ayon sa ika-7 na katatanda, si Tony Hawk, ang mental na kakayahan ay maaaring sanayin sa Chimes Tower, at ang mental na kakayahan ay ang pundasyon ng pagsasanay. Mas malakas ang mental na kakayahan, mas madali itong linangin. Ang pag-refine ng mga peel at maging ang pag-set up ng mga formation ay magiging mas madali rin. Ang mahalagang bahagi ng pagsasanay avenue ang pagsasanay ng mental, pisikal at espiritual na enerhiya. Bawat bahagi ay mahalaga, at ang pagsasanay ng mental na kakayahan ang pinakamahirap. Di nagtagal, narating ni Sebastian ang Chimes Tower. 3 palapag lang ito, pero ang bawat palapag ay napakataas na umaabot sa mga ulap, kaya't ito ay isang bihirang kayamanan. Tahimik na inisip ni Sebastian na magiging kamangha-mangha kung maaalis niya ito, ngunit malinaw na hindi ito makatotohanan. Una sa lahat, wala siyang kakayahan na iyon. Pangalawa, kahit na kaya niyang kunin ito, hindi rin siya papayagan ng mataas na pamunuan ng Swordati. Pumasok si Sebastian sa Chimes Tower at naramdaman niyang parang pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Halos sabay na lumitaw ang isang sinag ng liwanag, at isang makapangyarihang enerhiya ng espada ang lumipad patungo sa kanyang ulo ng napakabilis. Kabanata 948. Sa isang iglap, nakaiwas si Sebastian sa enerhiya ng espada. Pagliko, nakita niya ang isang malabong figure na may hawak na mahabang espada. Kung ito man ay ang figure o ang espada, pareho silang gawa sa purong, pinadalisay na enerhiya. Sebastian ay nag-isip na ito ay isang combat pixie. Ang combat pixie ay naglunsad ng isa pang atake matapos mabaigo ang una. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Sebastian at naglabas ng walang anyong enerhiya ng espada. Kasabay ng malakas na pagsabog, nabasag ang espada ng combat pixie. Pagkatapos, ang combat pixie ay nagkabasag din, naging isang bola ng liwanag na mabilis na nagkalat. Matapos mawala ang combat pixie, iniwan nito ang isang kristal na kasing laki ng hinlalaki. Inabot ni Sebastian at nahuli ang kristal sa kanyang palad. Ang kristal ay halos malinaw at mukhang karaniwang kristal, ngunit naglalaman ito ng purong enerhiya ng kaluluwa sa loob. Mukhang ito ang soul crystal ng isang combat pixie.
2 araw na ang nakalipas, nakabasa si Sebastian ng ilang impormasyon tungkol sa mga combat pixies at alam niyang puno ng purong enerhiya ng kaluluwa ang kanilang mga soul crystal. Pagkatapos sumipsip ng enerhiya ng kaluluwa, maaaring tumaas ang kakayahan ng kaluluwa, at ang kakayahan ng kaluluwa ay kakayahang mental. Gusto sanang subukan ni Sebastian na i-refine ang soul crystal, pero bago pa man siya makapagsimula, may isa pang combat pixie na lumitaw sa likuran niya. Ang mga combat pixie ay biglang lumitaw mula sa wala nang walang anumang palatandaan. Ang pangunahing dahilan kung bakit agad itong naramdaman ni Sebastian ay dahil naramdaman niya ang panganib. Gayunpaman, siya ay kalmado. Biglang lumingon siya at naglabas ng enerhiya ng espada, at sumabog ang combat pixie sa isang malakas na tunog. Ang lakas ng mga combat pixies na ito ay katumbas ng isang star demigod, na siyang antas ng pagsasanay ng lahat ng iba pa ngayon. Hindi naging madali para sa mga cultivator na harapin ang mga combat pixie na nasa parehong antas nila. Gayunpaman, sinanay ni Sebastian ang dual cultivation method, at ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya ay makapangyarihan. Kung siya man ay humaharap sa isang combat pixie o cultivator na kapareho ng antas, kaya niyang talunin ang mga ito sa isang iglap. Nakakuha siya ng isa pang piraso ng soul crystal matapos talunin ang isang combat pixie. Sinamantala ang pagkakataon ng biglang maglaho ang combat pixie, kinuha niya ang enerhiya na hindi pa nawawala at pinatakbo ang kanyang enerhiya upang ma-refine ito. Tulad ng inaasahan niya, umabot na sa isang antas ang kanyang pagsasanay. Ang enerhiya sa kanyang core at mga meridiano ay puno at hindi na makapag-absorb ng karagdagang enerhiya. Kaya, pinakawalan niya ang enerhiya sa kanyang palad. Sa kabutihang palad ang pinakamahalagang bahagi ng isang combat pixie ay ang soul crystal. Susunod, sinimulan niyang linangin ang soul crystal, ngunit muling nagpakita ang mga combat pixies. Sa pagkakataong ito, dalawang lumitaw ng sabay. Sa kabila ng lahat, hindi niya sila seryosong tinake. Habang pinapino ang kristal ng kaluluwa, nakipaglaban siya sa mga combat pixies. Matapos ma-refine ang soul crystal, naramdaman niyang medyo tumataas ang kanyang mental na kakayahan. Bagaman kaunti lamang ito, mahirap pa ring paunlarin ang mental na kakayahan. Ang mental na kakayahan na pinahusay ng piraso ng kristal ng kaluluwa ay kasing ganda ng pagninilay-nilay niya ng kalahating oras. Nang malaman niya ang halaga ng mga soul crystal, nagsimula siyang mag-focus sa pagwasak sa mga ito. Kahit na hindi mukhang malaki ang Chimes Tower mula sa labas, ang espasyo sa loob ay lampas sa kanyang inaasahan. Matapos maglakad ng matagal, sa wakas ay narating niya ang dulo, kung saan may hagdang bato patungo sa ikalawang palapag. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa ikalawang palapag. Walang pagkakaiba sa hitsura sa pagitan ng unang palapag at ikalawang palapag. Pareho silang isang malabong mundo na may ulap ng hamog na nakabitin sa hangin. Naharangan nito ang tanawin, at hindi makakita si Sebastian ng malayo. Muli na namang lumitaw ang mga combat pixies, at 3 sila ngayon, inaatake siya mula sa iba't ibang anggulo. Walang takot, madaling nakaiwas si Sebastian sa kanilang sabay-sabay na atake sa isang iglap at naglabas ng ilang enerhiya ng espada. May 3 tunog ng pagsabog, at lahat ng 3 combat pixies ay nagkalasog-lasog. Naiwan nila ang 3 kristal ng kaluluwa, na malinaw na mas malaki kaysa sa huli, at may mas purong enerhiya ng kaluluwa. Ito ay inaasahan pagkatapos ng lahat, ang mga combat pixies sa ikalawang palapag ay mga 2-star demigods. Ang mga demigod na may 2 bituin ay mas malakas kaysa sa mga demigod na may 1 bituin. Para sa isang karaniwang cultivator, ang pagtalo kahit isa sa kanila ay isang mahirap na gawain. Kung nahuli si Alfie sa sitwasyong iyon kanina, kailangan niyang dumaan sa isang mahirap na laban para talunin ang isang combat pixie. Samantala, nagpatuloy si Sebastian pasulong. Minsan-minsan, may mga lumalabas na mga combat pixies. Minsan, isa lang sa kanila ang nandyan. Sa ibang pagkakataon, 5 o 6 sa kanila ang lilito ng sabay-sabay. Kabanata 949. Napansin ni Sebastian ang isang pattern. Habang mas matagal siyang nananatili sa Chimes Tower, mas tumataas ang posibilidad na lumabas ang mga combat pixies. Para beripikahin ang kanyang hinala, nanatili siya sa ikalawang palapag ng 30 minuto.
Tulad ng kanyang nahulaan, sa mga huling minuto, halos walang mga combat pixie na lumalabas ng mag-isa. 5 o 6 sa kanila ang sabay-sabay na lumalabas, at minsan, higit pa sa 10 ang lumalabas. Tanging siya lamang ang makakaligtas dito. Kung ibang tao ang nasa kanyang sitwasyon, baka mamatay sila sa lugar na ito. Nang makarating siya sa dulo, tumingin siya sa hagdang bato patungo sa ikatlong palapag. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa itaas. Ayon kay Tony, halos walang may lakas ng loob na umakyat sa ikatlong palapag. Sa pinakamasama, maaari lamang silang manatili doon ng ilang minuto. Pagdating niya sa ikatlong palapag, agad na lumitaw ang combat pixie tulad ng dati. Bagaman isa lamang ito ay isang 3-star demigod. Itinaas ang kanyang kamay, naglabas si Sebastian ng walang anyong enerhiya ng espada. Sa isang malakas na pagsabog, ang combat pixie ay nahadjust ng higit sa 40 talampakan ang layo. Katulad ng inaasahan sa isang 3-star demigod. Kaya nitong tiisin ang aking walang anyong enerhiya ng espada. 11. Medyo nagulat si Sebastian. Sa susunod na sandali, tumakbo siya patungo sa combat pixie, kinuha ang kanyang longsword, at hinati ang combat pixie sa gitna. Nakatanggap siya ng kristal ng kaluluwa na kasing laki ng kamao pagkatapos. Hindi lang ito malaki, mas puro pa ang kapangyarihan ng kaluluwa. Dahil wala ng oras si Sebastian para ayusin ito, ibinulsa niya ito sa storage space ring at pumasok na may hawak na espada. Pagkatapos ng ilang hakbang, sabay-sabay na lumabas ang mga combat pixie mula sa likuran at kaliwa, sabay-sabay na inatake si Sebastian. Pag-ikot ng kanyang espada ng 2 beses, napatay niya sila sa isang iglap. Kung may makakita nito, magugulat sila. Ang mga combat pixies na ito ay mga 3-star na demigod. Ang mga karaniwang tao ay nahihirapan sa pakikitungo sa isa, pero kaya niyang labanan ang 3 at patayin ang mga ito agad-agad. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay tatalunan ang mga combat pixies sa unang palapag at agpapahinga paminsan-minsan. Sa kasalukuyan, may ilang tao na nagpapahinga sa labas ng Chimes Tower. Noong una, nagkukwentuhan sila, hanggang biglang napahinto si George sa gulat, "Tingnan mo. May tao sa ikatlong palapag." Leila at Drew ay sabay na tumangala at nakita ang isang maliwanag na tuldok sa ikatlong palapag. Tuwing may pumasok sa Chimes Tower, may isang tuldok na sisikat sa labas. Anuman ang antas ng tao, lilito ang ilaw sa antas na iyon. Nabigla rin si Leila at Drew nang makita ang liwanag. Kinailangan nilang magpakatatag para makarating sa ikalawang palapag, ngunit napilitang umalis sila pagkatapos ng wala pang 1 minuto. Pareho silang henyo. Hindi lamang sila kayang makipaglaban sa mas mataas na antas, kundi sila rin ang pinakamahusay sa kanilang mga kapwa. Ang mga combat pixie ay walang isip, tanging mga instinct lamang. Kaya nilang talunin ang isang 2-star demigod combat pixie, pero hindi nila kayang harapin ito kapag 2 o 3 sa kanila ang lumabas ng sabay-sabay. Kung sila'y magpapabaya, mapapahamak sila at maaaring mawalan ng buhay. Nagtataka ako kung sino ang sobrang tapang, pupunta sa ikatlong palapag. Baka mamatay pa sila sa loob. Pang-aasar ni Drew. Si Leila ay humalaklak at sinabi, "Alam nating lahat kung gaano katikot ang ikatlong palapag." Sa nakalipas na daan-daang taon, 3 tao lamang ang pumasok sa ikatlong palapag. Sa huli, 1 ang namatay, at 2 ang nasugatan. Walang sino man ang magtatangkang pumasok sa ikatlong palapag, maliban na lang kung bobo sila. Ms. Leila, ibig mo bang sabihin na si Sebastian ang tao sa ikatlong palapag? Tanong ni George. Hindi ko maisip ang iba kundi siya, sabi ni Leila na may pangunguyak. Gaano katagal sa tingin mo makakapagtagal siya sa ikatlong palapag? Tanong ni Drew nang may kasabikan. 11 bagaman ayaw kong aminin, matibay si Sebastian. Siguro makakayanan niya ito ng 3 minuto, dagdag niya. Sa nakalipas na daan-daang taon, ang taong tumagal ng pinakamatagal sa ikatlong palapag ay umabot lamang ng 5 minuto. Imposible na ang isang katulad niya ay makakatagal ng 3 minuto. Kahanga-hanga na kung makakatagal siya kahit ng 2 minuto, sabi ni Leila nang may paghamak. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Faylin sa kanila mula sa malapit. Ms. Leila, magpustahan tayo, ha?
Pusta ako na kaya niyang tumagal ng 3 minuto. Ang kanyang itsura ay nagalit kay Leila. Bukod pa rito, nagsasalita siya para kay Sebastian, na lalo lamang nagpulala ng kanyang galit. Sige. Ano ang pastahan? Siyempre, magpapataya tayo ng soul crystals habang nandito tayo. Paano ang 10,000 soul crystals? Sagot ni Feline na may ngiti. Kabanata 950. Ano? 10,000 soul crystals. Nagulat si Leila. Sa unang palapag, nakakuha siya ng soul crystal matapos talunin ang isang combat pixie, at ganoon din sa ikalawang palapag. Gayunpaman, ang mga kristal ng kaluluwa mula sa dalawang bituin na mga demigod ay mas malalaki, at mas mataas ang kalidad. Sa makatuwid, ito ay katumbas ng 2 soul crystal mula sa isang 1-star demigod. Gayunpaman, nakakuha lamang siya ng higit sa 100 soul crystals matapos magtagal ng mahigit 1 oras sa Chimes Tower. Para makalakam ng 10,000 piraso, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti sa loob ng halos 10 araw. Bakit? Natatakot ka ba, Ms. Leila? Tanong ni Feline na may bahagyang ngiti. Anong kalokohan yan? Wala akong kinatatakutan. Sige. Magpustahan tayo. Sigaw ni Leila. Isang mapagmataas na ngiti ang kumalat sa mukha ni Feline. Ang iba ay maaaring hindi alam ang lakas ni Sebastian, pero hindi siya. Sa mga tao sa parehong antas, isa si Alfie sa mga pinakamahusay. Sa huli, halos patayin siya ni Sebastian ng madali lang sa isang galaw. Ang lakas na iyon ay higit pa sa sapat para makarating sa ikatlong palapag. Huwag nang banggitin ang 3 minuto, napakadali lang para sa kanya na talunin ang dating record. Sa isang kisap mata, 2 minuto ang lumipas. Ang ekspresyon sa mukha ni Leila ay unti-unting nagbago, at hindi niya namamalayan na hinigpitan niya ang kanyang mga kamao. Malinaw, siya ay labis na kinakabahan. Sa kanyang puso, patuloy siyang nananalangin na sana lumabas na si Sebastian o mamatay na lang sa loob. Ms. Leila, tapos na ang 3 minuto. Natalo ka, sabi ni Feline na may ngiti. Nanghina ang mga tuhod ni Leila, at muntik na siyang matamba. Sebastian Wilder, hayop ka. Sigaw ni Leila sa galit. Siya ang dahilan kung bakit nawalan siya ng 10,000 soul crystals. Ms. Leila, magiging mahirap ito para sa iyo pagkatapos nito. 2 linggo mula ngayon, babalik ako para kunin ang pastahan mula sa iyo. Feline ay ngumiti ng mayabang at pumasok sa Chimes Tower. Pinagpag ni Leila ang kanyang mga ngipin habang pinapanood siya mula sa likuran. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Samantala, si Sebastian ay nahulog sa isang problema sa ikatlong palapag. Habang siya ay lumalalim, ang mga combat pixie na kanyang nakatagpo ay hindi na mga 3-star demigod kundi mga 4-star demigod na. Ang mga combat pixies sa simula ay talagang mga 3-star demigod, ngunit nang umabot siya sa gitna, ang mga combat pixies ay naging mga 4-star demigod. Tuwing pagkakataon, sila ay lumalabas sa grupo ng 5 o 6, at kahit 7 o 8. Kahit may espada siya sa kamay, hindi niya sila kayang patayin agad at kailangan pa niyang makipaglaban bago niya sila matalo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong pumasok dito dati ay hindi tumagal ng higit sa ilang minuto. Sa ganitong sitwasyon, mahirap makaligtas, lalo na ang talunin ang mga combat pixies. Naiintindihan na namatay sila dito. Gayunpaman, hindi umatras si Sebastian at patuloy na sumisid ng mas malalim dahil gusto niyang malaman kung ano ang nasa dulo. Ito ay isang malaking hamon para sa kanya. Pagkatapos makalampas ng kaunti, ang mga combat pixies ay mga 5-star demigod, at 10 sa kanila ang lumitaw ng sabay-sabay. Nahuli si Sebastian nang hindi siya handa at nasaktan siya nang tamaan siya ng enerhiya ng espada. Sa kabutihang palad, nagawa niyang i-activate agad ang kanyang espiritual na kalasag. Bukod pa rito, mayroon siyang malakas na pangangatawan, kaya't ang enerhiya ng espada ay nag-iwan lamang ng 3 pulgadang sugat sa kanyang katawan. Matapos patayin ang ilang combat pixies, nagpatuloy siya, ngunit sa pagkakataong ito, 11 combat pixies ang lumabas ng sabay-sabay. Ang ekspresyon sa mukha ni Sebastian ay naging mas seryoso. Pagkatapos ng lahat, mga 5 bituin na demigod ang mga ito.
Bagaman ang lakas ng laban ng isang combat pixie ay kaunti lamang na mas mababa kaysa sa mga nag-aaral ng parehong antas, ang mga ito ay kasing ganda ng mga apat na bituin na demigod. Kung hindi nakatali ang kanyang pagsasanay, hindi siya mag-aalala sa pinagsamang atake ng 11 na 4-star demigod. Ngunit ngayon, ang kanyang pagsasanay ay limitado sa antas ng isang 1-star demigod. Nakakapagod makipaglaban sa kalaban ng sabay-sabay. Kaya't kinuha niya ang Demon Blade, na isang espiritual na artepakto. Ang kapangyarihan ng isang espiritual na artepakto ay hindi mapapasinungalingan, dahil agad nitong pinatay ang isang combat pixie sa isang saksak. Sa kabila nito, ang isang espiritual na artifact ay kumonsumo ng nakakatakot na dami ng espiritual na enerhiya. Matapos itong gamitin ng higit sa 10 beses, halos naubos na ang espiritual na enerhiya ni Sebastian, at nagmadali siyang umatras sa ikalawang palapag upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya.